Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang thriller action film na, The Assistant. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang bilanggo na nagngangalang Zefik. Sa araw ding iyon ay nakalaya siya matapos makulong ng 10 taon dahil sa isang maling paratang. Sumakay siya ng bus at dumiretso sa kanyang tirahan. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay nakaramdam siya ng labis na paghihinagpis. Naalala niya ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak, 8 taon na ang nakalipas habang siya ay nasa kulungan. Ang tanging naiwan lang sa bahay na iyon ay ang masasayang alaala nila ng kanyang pamilya. Gayunpaman, masakit isipin na ang bahay din ang naging saksi sa karumal-dumal na pagpatay sa kanyang asawa at anak. Inilabas ni Zefik ang galit sa mundo. Habang nalulunod siya sa sariling emosyon ay isang lalaki na nagngangalang Feroz ang biglang lumitaw. Inalam nito kung ano ang nangyayari sa kanya at bakit siya nagwawala. Nagsabi ito na nakakabulahaw siya ng kapitbahay. Tapos ay nagmungkahi ito na lisanin niya agad ang lugar. Maaaring may tumawag na ng pulis dahil sa ingay na dinulot niya. Pinuntahan ni Zefik ang kaibigan na si Kwan na dating nakasama niya sa bilangguan. Minabuti niyang doon na muna siya manuluyan pansamantala. Bagaman nag-iisa lang si Kwan sa bahay, malaki na ang anak niyang babae at may sarili ng buhay. Pinili niyang huwag pakialaman ang buhay ng anak upang hindi na niya ito maabala. Sinabi ni Kwan na basta't masaya ang kanyang anak ay masaya na rin siya kahit hindi sila magkasama. Mas gusto niyang mag-isa na lang sa buhay, di tulad ni Zefik na gusto sanang makasama ang asawa at anak ngunit patay na sila. Kinabukasan ay pinuntahan ni Zefik ang kumpanyang Golden Lion, kung saan ay nagtatrabaho ang kanyang matalik na kaibigan na si Sam, na ngayon ay CEO na ng kumpanya. Kasama ni Sam ang personal assistant na si Sofia. Ibinulong ni Sam kay Zefik na hindi ordinaryong assistant si Sofia. Ang alam ni Sam ay nandoon si Zefik upang makakuha ng trabaho. Ngunit nagtapat si Zefik na nagpunta siya doon upang alamin kung sino ang pumatay sa kanyang mag-ina. Muli ay ipinaalam ni Sam sa kaibigan na aksidenteng napatay ng isang adik ang mag-ina niya. Ito ang lagi niyang sinasabi kay Zefik simula pa noong nasa kulungan siya 8 taon na ang nakararaan. Gayunpaman, simula pa noon ay hindi ito matanggap ni Zefik na halos mabaliw na sa loob ng kulungan hanggang sa maisipan niyang wakasan ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad ay nakita siya ng kasama niya sa selda na si Kwan at nailigtas siya sa bingit ng kamatayan. Ang talagang masakit na nangyari sa kanya ay nang paratangan siya sa kasalanang hindi niya ginawa 10 taon na ang nakaraan. Nang parahin ng mga pulis ang sasakyan niya at siyasatin, natagpuan sa loob nito ang ilegal na bagay. Iyon ang naging sanhi ng agaran niyang pagkakakulong. Sa loob ng selda ay sinubukan niyang pakalmeyan ng asawa na si Lisa sa pagsasabing di magtatagal ay makakalaya siya. Pinayuhan niya rin ang kanyang anak na si Zekri na alagaan at protektahan ang kanyang ina. Ang malungkot na pangyayari sa buhay ni Zefik ay kinaawaan ni Kwan. Iminungkahi niya na mas makabubuting makapagtrabaho siya kagad imbis na magmukmok sa lahat ng oras. Naalala niya ang alok ni Sam na trabaho sa Golden Lion Group ngunit lagi niyang tinatanggihan ito dahil alam niya na ilegal ang mga gawain sa kumpanyang iyon. Dumating sa punto na hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Muli ay biglang lumitaw na naman ang lalaking nagpakilalang si Feroz upang magmungkahi sa kanya na tanggapin ang alok na trabaho ni Sam sa Golden Lion Group. Ang misteryosong pagkatao ni Feroz ay nag-iwan ng isang malaking katanungan kay Zefik kung sino ba talaga ito sa buhay niya. Kinabukasan ay muling nakipagkita si Zefik kay Sam upang tanggapin ang alok nitong trabaho bilang kolektor ng utang. Sinimulan niya ang trabaho at nagtungo sa isang electronic service center. Doon niya nakilala ang babaeng dalubhasa sa computer na nagngangalang Devi. Napag-alaman ni Zefik na ang ama ni Devi ang may utang sa kumpanya dahil madalas itong matalo sa sugal. Nagalit si Devi sa kanyang ama na gumun sa sugal. Naawa si Zefik sa ama ni Devi kaya binigyan niya ito ng 1 linggong palugit para makabayad ng utang. Sa totoo lang, ang tunay na dahilan kung bakit tinanggap ni Zefik ang trabahong iyon ay upang malaman niya kung sino ang pumatay sa kanyang mag-ina. Nang wala siyang makuhang impormasyon mula sa mga tao, sunod niyang ginawa ay hanapin ang kuta ng mga adik dahil ayon kay Sam ay isang adik ang sospek sa pagpatay sa kanyang mag-ina. Doon ay nilapitan siya ng isang lalaki na nagngangalang Awat upang hingan siya ng pera ngunit agad niyang tinaboy ito. Lingid sa kaalaman niya ay minamanmanan siya ni Kwan dahil inutusan ito ni Sam na bantayan ang lahat ng kilos niya. Ang trabaho ni Zefik bilang kolektor ay may kaakibat na panganib.
Minsan ay hinarang siya ng isang gang upang kunin ang pera na nakolekta niya. Madali siyang nakulatan ng mga tulisan ngunit sa kalagitnaan ng gulo ay biglang dumating si Feroz. Pinagtanggol ni Feroz si Zefik sa pamamagitan ng paggulpi sa mga tulisan. Matapos ang laban ay sinundan ni Feroz si Zefik hanggang sa bahay ni Kwon. Nagtataka si Zefik kung bakit siya tinutulungan ni Feroz na hindi niya naman kaano-ano. Dahil dito, ipinagtapat ni Feroz na siya ay pinsan ng asawa niyang si Lisa. Nagsabi ito na nandoon siya upang tulungan si Zefik na hanapin ang pumatay kay Lisa upang maipaghiganti ito. Narinig ni Kwon na may kausap si Zefik kaya nagising ito. Gayunpaman, mabilis na umalis si Feroz. Hindi rin binanggit ni Zefik kay Kwon ang tungkol kay Feroz dahil ayaw niyang ipaalam ang parehas nilang misyon ng nagpakilalang pinsan ng asawa niya. Kinabukasan ay pinuntahan ni Zefik si Feroz sa tinutuluyan niyang hotel. Doon ay ibinahagi ni Feroz ang mga impormasyong nakalap niya tungkol sa pagpatay kay Lisa at Zikri. Nakakuha rin si Feroz ng isang amateur video na kuha noong gabing naganap ang pagpatay. Gayunpaman, dahil sa malabo ang video ay hindi makilala ni Zefik ang tao sa video. Hiningi niya ang tulong ni Devi upang palinawin ang video gamit ang kanyang kaalaman sa computer. Sumunod na araw ay nagremit siya ng pera kay Sofia. Dahil sa laki ng perang nakukolekta niya ay nag-aalala si Sofia na baka ma-hold up siya sa kalsada. Ngunit sinigurado ni Zefik na wala siyang dapat ipag-alala dahil may assistant siya. Nahihiwagaan si Sofia sa sinabi ni Zefik tungkol sa assistant niya. Pinili niya na lang na paalalahanan si Zefik na binabayaran siya ng kumpanya ni Sam upang mangolekta ng pera at hindi upang hanapin ang pumatay sa kanyang mag-ina. Matapos ang pag-uusap ay nakatanggap si Zefik ng tawag mula kay Devi na nagsabing napalinaw na niya ang malabong video. Nang makita ni Zefik ang video kasama si Feroz ay napansin niya ang isang lalaki na paika-ika ang lakad. Naalala niya ang lalaking nanghingi sa kanya ng pera. Agad siyang nagpasya na puntahan ang lugar ng mga adik upang hanapin ito. Di nagtagal ay nakita niya si Awat na mukhang malakas na naman ang tama. Walang paligoy-ligoy na tinanong niya ito kung siya ba ang pumatay kay Lisa. Tinanggi ng adik ang akusasyon na ikinainit ng dugo ni Feroz. Agad niya itong tinakot hanggang sa napilitan itong umamin. Bagamat hindi niya kilala si Lisa, inamin ng lalaki na siya ang naglagay ng ilegal na droga sa kotse ni Zefik 10 taon na ang nakalipas. Ito ang dahilan kung bakit nakulong si Zefik. Dahil dito, lalong nagalit si Feroz at tinulog si Awat. Nakatawag ito ng atensyon sa lahat ng tauhan ng sindikato sa lugar na iyon. Dahil sa ginawa ni Feroz ay inatake sila ng mga tauhan ng sindikato. Matapang na hinarap ni Feroz ang lahat ng tauhan, damay pati ang mga parokyano doon na nasasalubong niya. Samantalang si Zefik naman ay napipilitang lumaban dahil pulos takot lang ang kanyang ipinapakita. Di nagtagal ay napadpad siya sa silid ng manager. Natutukan man ng baril ay madaling nabaligtad ni Feroz ang sitwasyon. Tinanong ni Feroz ang manager kung siya ba si Rodney. Sinabi ng manager na Desmond ang pangalan niya at wala doon si Rodney, ang may-ari ng ilegal na negosyong iyon. Pinatawagan ni Feroz si Rodney ngunit sa takot ng manager sa may-ari ay di niya ito tinawagan. Nang mapansin ni Feroz ang selyadong silid ay pinabuksan niya ito kay Desmond. Doon nakalagay ang lahat ng pera at mga epektos ng sindikato. Sa galit ni Feroz ay sinunog niya ang sikretong silid. Dahil sa ginawa ni Feroz ay napilitang tawagan ni Desmond si Rodney at di nagtagal ay dumating ito. Sa laki ng nawala sa kanila ay gustong patayin ni Rodney ang manager. Nang paputukan ni Feroz ang mga sindikato ay ginamit ni Rodney si Desmond bilang human shield. Nagkaroon ng palitan ng putok hanggang sa bitawan ni Rodney si Desmond at agad na tumakas. Hinabol ni Feroz at Zefik si Rodney na maaaring may kinalaman sa pagpatay sa mag-ina. Muli ay nagkaroon ng matinding habulan at palitan ng putok hanggang sa tamaan ang gulong ng sasakyan ni Rodney na nagresulta sa pagbangga ng sasakyan nito sa pader. Nagbabala ang sugatang si Rodney kay Feroz na hindi nila kilala ang binabangga nilang sindikato. Habang naghihingalo ay sinabi niya na kilala niya si Zefik na dating nakulong dahil kay Terence. Muli ay nagbabala si Rodney na may kalalagyan siya. Hindi nakapagtimpi si Feroz at tinuluyan si Rodney. Halos di kayanin ni Zefik ang ginagawang pagpatay ni Feroz. Kinuha ni Feroz ang cellphone ni Rodney na maaaring makatulong sa misyon nila. Tapos ay pinutol ang daliri nito. Sa inuupahang hotel, binuksan ni Feroz ang cellphone gamit ang putol na daliri ni Rodney.
Doon nila natuklasan na malapit na kaibigan ni Rodney ang lalaking binanggit nito na si Terrence. Kilala ni Zefik si Terrence dahil ito ang dating prosecutor na humawak ng kanyang kaso. Nagdesisyon si Feroz na puntahan si Terrence sa bahay nito, ngunit tinutulan ito ni Zefik dahil malamang ay mapapatay din ito ni Feroz. Sinabi ni Zefik na ayaw na niyang madagdagan pa ang biktima ng pagpatay. Ang taong pumatay lang sa kanyang asawa at anak ang gusto niyang gantihan. Nagalit si Feroz sa pagiging pusong mamon ni Zefik na tila gusto nang tigilan ang paghihiganti. Iginiit ni Feroz na magbabayad ang lahat ng taong sangkot sa pagkamatay ni Lisa. Samantala, nakarating na kay Sam ang nangyaring pagpatay kay Rodney at pagsunog sa negosyo na hawak nito. $1 milyong ang nawala sa kumpanya nila dahil dito. Dahil sa nangyari ay binalaan ng big boss na si Mr. Seng ang tinalaga niyang CEO ng Lion Group na si Sam. Sinabi ni Mr. Seng na nasira ang reputasyon niya sa nangyari. Inutusan niya si Sam na sa loob ng 1 linggo ay kailangan niyang kuhanin ang ulo ng taong may kagagawan sa kaguluhang iyon at kung hindi ay tatanggalin siya bilang CEO ng Lion Group. Nagsimulang mag-imbestiga si Sam sa nangyaring pagsunog sa isa sa mga negosyong pinoprotektahan nila. Nalaman niyang nagpabaya si Desmond kaya tinuluyan niya ito gamit ang corkscrew. Kasabay nito ay magkasamang pinuntahan ni Feroz at Zefik ang bahay ni Terrence. Nakita nila itong naglalaro kasama ang kanyang apo, kaya't nakaramdam ng awa si Zefik. Gayunpaman, pinilit siya ni Feroz na dukutin si Terrence at dalhin sa isang abandonadong bodega. Sa bodega ay pinilit ni Feroz si Terrence na ikanta kung sino ang may kagagawan ng pagpapakulong kay Zefik. Maya-maya lang ay lumabas si Zefik para tawagan si Kwon. Sinabi niya na hindi niya dapat ginagawa ang paghihiganti ngunit huli na ang lahat. Nagpayo si Kwon na hindi pa huli ang lahat at nasa kanya ang pagpapasya. Nabigla si Kwon na nasa likuran na niya si Sofia. Nalaman ni Sofia na hindi ginagawa ni Kwon ang trabaho niya at mas pinili pa nitong suportahan ang paghihiganti ni Zefik. Di siya nagdalawang isip na tuluyan na ang sariling ama. Balik kay Feroz, patuloy niyang pinahirapan si Terrence hanggang sa mapaamin niya ito na si Sam ng Lion Group ang nagsuhol sa kanya upang makulong si Zefik ng 10 taon. Pag-uwi ni Zefik sa bahay ni Kwon ay natagpuan niyang patay na ito. Agad niyang tinawagan si Devi na nagpalinaw ng video upang tumakas bago pa siya abutan ng mga sindikato. Nagtataka si Devi dahil minsan ay nagpatulong siya sa kanya na kuhanin ang address ng prosecutor. Dito nagsimula ang plot twist. Napagtanto ni Zefik na si Feroz ang nagpunta sa shop ni Devi at hindi siya. Ngayon ay nakumpirma niya na siya ay may split personality. Ang matinding depresyon na kanyang naranasan habang nasa bilangguan ang nagdulot ng kanyang sakit sa pag-iisip na nagbunga ng isa pang pagkatao na si Feroz. Sa makatuwid, si Feroz at Zefik ay iisa at ang lahat ng aksyon na ginawa ni Feroz ay ginawa rin niya. Samantala, sa nakitang video sa CCTV ay nalaman na ni Sam na si Zefik ang may kagagawa ng panununog at pagpatay sa kanilang mga tauhan. Balik sa nakaraan, inawat ni Zefik ang mga nambubugbog kay Kwon kaya pati siya ay nabugbog. Simula noon ay naging magkaibigan sila. Ginamit ni Kwon ang kanyang kasanayan bilang dating leader ng isang gang. Sinanay niya si Zefik sa pakikipaglaban. Alam niya na si Zefik ay may lakas at may determinasyon na protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Nagbalik sa alaala ni Zefik ang lahat ng ginawa ni Feroz na siya rin pala ang may kagagawan. Sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata at sa pagdilat nito ay si Feroz na ang kumokontrol sa kanya. Matatauhan na lang siya kapag tapos ng gawin ni Feroz ang pagpaparusa sa mga taong halang ang sikmura. Matapos malaman na ang matalik na kaibigan niyang si Sam ang may kagagawan sa pagpatay sa kanyang pamilya, agad na hinanap ni Zefik ang kaibigan. Gayunpaman, inaasahan na ni Sam ang aksyon na gagawin ni Zefik kaya inunahan na niya ito upang ipakita na siya ang mas makapangyarihan sa kanilang dalawa. Nais ni Sam na patayin si Zefik dahil siya lang ang humahadlang sa kanya upang maging makapangyarihan. Ngunit bago pa man mamatay si Zefik, inamin ni Sam na siya ang pumatay kay Lisa at sa kanyang anak. Matagal na palang may gusto si Sam kay Lisa. Kinimkim ni Sam ang galit ng umibig at magpakasal si Lisa kay Zefik. Noong panahong iyon ay inakala ni Sam na makakamove on na siya. Ngunit nang tanggihan ni Zefik ang alok niyang magtrabaho sila sa Lion Group ay lalo siyang nasaktan. Inisip ni Sam na napakabanal ni Zefik. Ang unang pinagawa ng sindikato kay Sam ay patayin ng matalik na kaibigan dahil alam na nito ang tungkol sa sindikato.
Gayunpaman, nakonsensya siya at pinili na lang na makulong ang kaibigan. Pinataniman niya ng droga ang sasakyan ng kaibigan, tapos ay sinuhulan ng prosecutor upang makulong si Zefik ng 10 taon. Inisip ni Sam na iyon na rin ang kanyang pagkakataon na makuhang muli ang puso ni Lisa. Ngunit sa hindi inaasahan, nauwi sa trahedya ang pagpunta ni Sam sa bahay ni Lisa habang nakakulong si Zefik. Aksidente niyang napatay ang mag-ina. Matapos ng mahabang kwento at revelasyon, nilagyan nila ng sako ang ulo ni Zefik bago siya tuluyang patahimikin ng assistant ni Sam. Walang nagawa si Feroz sa tagpong iyon. Habang nililigpit ang katawan ni Zefik ay biglang bumangon si Zefik at naging si Feroz. Walang pag-aalinlangan na pinatay ni Feroz sa katauhan ni Zefik ang mga tauhan ni Sam. Himalang nakaligtas si Zefik sa kamatayan dahil tumagos lang ang bala sa kanyang pisngi. Duguan man ay patuloy na tinugis ni Zefik at Feroz si Sam. Nagkaroon ng matinding bakbakan. Pinataob muna nila ang lahat ng mga tauhan ni Sam na kanilang nasasalubong sa loob ng gusali. Nang mapatay nila ang lahat ng tauhan ay hinarap ni Zefik si Sofia. Sa katauhan ni Zefik ay may pag-aalinlangan siya kaya tinamaan siya ng bala. Ngunit sa kabaliwan ni Feroz ay tuluyan na silang nagpangabat ni Sofia. Tulad ng inaasahan, parehas ng kasanayan ng dalawa dahil iisang tao lang ang nagturo sa kanila. Matagal na naglaban ang dalawang may kasanayan. Ngunit sa huli ay nanaig ang lakas ni Feroz. Dahil walang awang pinatay ni Sofia ang sariling ama na si Kwan, di nagdalawang isip si Zefik na patayin din siya. Samantala, nasaksihan ni Sam ang laban ni Zefik at Sofia. Alam niyang malapit na silang magkaharap ng matalik niyang kaibigan. Nang magkita sila ay tinutok ni Zefik ang baril sa kanya. Ngunit tila walang lakas ng loob si Zefik na patayin siya. Hindi siya nakinig sa payo ni Feroz at tinapon ang baril. Nilapitan niya si Sam at hinamon ito ng suntukan. Nagpambuno ang matalik na magkaibigan hanggang sa hindi na nakatiis si Feroz at hinarap si Sam. Nagkaroon ng matinding sagupaan ang dalawa hanggang sa tumulong na rin si Zefik sa kalagitnaan ng laban. Bumalik si Feroz sa laban na parang tag-team ang labanan. Nagpapalit-palit si Feroz at Zefik sa pakikipaglaban kay Sam. Sa huli ay nanaig ang lakas ni Sam. Ngunit may nadaga ng baril si Feroz at ginamit niya ito upang tuluyan ng patahimikin si Sam. Gayunpaman, hindi pa doon nagtatapos ang laban. Pinaglalabanan ni Zefik ang kagustuhan ni Feroz na maging CEO ng Lion Group. Sa simula pa lang ay ayaw na ni Zefik na maging bahagi ng isang sindikato, kaya tumanggi siya. Ngunit ang pagtanggi na iyon ang nagpagalit kay Feroz na sumisimbolo sa madilim na parte ni Zefik. Sinubukan ni Feroz na patayin si Zefik. Pinakamatinding kalaban ni Zefik ay ang kanyang sarili. Nang magpakita sa kanyang isipan ang mag-ina ay nagpasalamat ang asawa niya at nagsabing tanggapin ang katotohanan na patay na sila. Gayunpaman, gustong sundan ni Zefik ang kanyang mag-ina. Nagdesisyon siya na wakasan na ang buhay sa pagtalon sa bintana ng gusali. Ngunit hindi pa iyon ang oras niya. Nailigtas siya ng may-ari ng Lion Group na si Mr. Seng. Siya ang nag-recruit at nag-angat kay Sam bilang CEO ng Lion Group. Ngayon ay inalok ni Mr. Seng si Zefik bilang CEO ng Lion Group dahil alam niyang may split personality ito. Naniniwala si Mr. Seng na ang ibang personalidad ni Zefik ay makakatulong sa ilegal na gawain ng kumpanya niya. Ngunit tumanggi si Zefik sa alok ng Big Boss at tinarak ang ballpen sa kanya. Walang kamalay-malay si Mr. Seng na may nabuong ibang personalidad sa katauhan ni Zefik. Ito ay ang babaeng ninja na nagngangalang Yasmin.